Ang wish ko lang ay makatulong sa aking pamilya sa Sulu at maibahagi ang aking kaalaman sa iba. Sa gitna ng krisis sa langis, nag-viral ang paliwanag ng isang gasoline boy kung bakit nga ba tumataas ang presyo ng krudo. Marami ang humanga at na-inspire sa talino at galing niyang magsalita. Hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. Pero ang viral gasoline boy, hindi na pala ordinaryong trabahador lang. May tinapos pala siya at isa na namang cum laude. Ngayong hapon, kilalanin natin si Alkindar Amin o mas kilala bilang si Kills. At alamin ang kwento ng idol gasoline boy mula Zamboanga City. Hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA. Kung may increase man ng bawat litro ng mga gasoline station, yun ay dahil wala na talaga supply. Unless the DOE will prepare price protection sa mga gas station. Ang mga bata raw ay puno ng imahinasyon. Pero para sa ilan sa amin, hindi lang ito imahinasyon. Isda, Kundi sariwa. pag-asa. At ang edukasyon, ang susi para mabuksan ang pintuan ng kinabukasan. Pasok ka na. Baka malate ka. Maglalakad ka pa. Ako po ay na. Ay, sorry ha. Kailangan ko lang kasi maubos ito para may panggastos tayo. Pero sunod ako. Alam mo na naman yung speech mo sa oration. Ano na nga yun? Oratorical speech po. Ayun, tama. Okay, yun. Ay, ina. Alam niyo po, gagalingan ko po mamaya para maiuwi ko yung premyo. Manalo matalo, ipagmamalaki kita at gagawin ko lahat para makatapos ka ng pag-aaral. Sayang naman yung mga paninda ko. Ina. Ina po kayong umiyak. Gagalingan ko po sa contest mamaya para maiuwi ko po yung premyo. Para may pambili po kayo uli ng paninda niyo pong isda. Alam ko, responsibilidad ko na bigyan ka ng magandang buhay. Pero ikaw lahat ang umaak. Tama, makakabawi din ako sa'yo. Pasensya na. Huwag niyo po ako intindihin. Kaya ako nga po ginagalingan sa school kasi gusto ko po makapagtapos. Tsaka maging isang teacher. Maraming salamat. Sige, pumasok ka na. Kailangan mo susunod ako. Titingnan ko lang kung baka may makuha pa ako dun sa mga paninda ko. Sige na. Hindi lang nila mababago ang sarili nilang buhay. Mababago rin nila ang mundo. Uy! Andito na yung talunan. Palibasa mayabang ka eh. Lahat ng contest sasalihan mo. Tingin mo sa sarili mo, ang galing-galing mo. Ginagawa ko lang yun para kay Ina. Tsaka sayang yung premyo. Ang sabihin mo, mayabang ka lang talaga. Ano yung sapatos mo? Parang galing sa basurahan. Ano mo yung damit to? Parang basahan. Napapalag ka? Uy, wag! 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 Kwenta. Bata ako, may magagawa pa rin. Kaya tulungan niyo akong abutin ang mga pangarap ko.
Lahat may silbi. Ako, ikaw, tayo. Kins, ikaw na ang susunod. Kayang-kaya mo yan. Nahihiya ako eh. Baka pagtawanan nila ako kasi ang dumi ng suit ko. Hiramin mo muna ang polo ko. Makakasya sa'yo ito. Pahiramin din sana kita ng sapatos, kaso mas malaki pa mo kaysa sa akin. Yus, salamat pa rin ah. Lagi kayo nandyan. Sige. Ito gamitin mo rin akin. Hindi yata kasi. And last but not the least, Alkindar Amil. Palakpakan po natin siya. Sabi nila, ang mga bata raw ay puno ng imahinasyon. Pero para sa ilan sa amin, hindi lang ito imahinasyon. Isa itong pag-asa. Dahil ang isang pangarap, di nababase sa laman ng bulsa. Ang pangarap, nagsisimula sa puso. Dahil ang edukasyon, ang susi para mabuksan ang pintuan ng kinabukasan. Kung bibigyan natin ng pagkakataon ang bawat bata na makapag-aral, ang mga batang dating walang boses, sila ang magsasalita para sa iba. Maraming salamat. Anak, sorry. Para, matapos na award. Sabi ng teacher mo, ang galing-galing mo daw. Ikaw na yan, Kins. Ang dami kayong pumapalakpas sa iwan niyo. Talaga. Ayan. And the first place for our inter-school oratorical contest is... Naglalakad lang, walang pamasahe, walang pambili ng makain. Pero hindi po yun ang dahilan ba't hindi tayo makapagtapos ng ating pag-aaral. Nagpursige po ako magtapos ng pag-aaral. For our inter-school oratorical contest is... Alkindar Amil! Congratulations din po, Mrs. Kayo na po ang magsabi. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sulit lahat ng paghihirap. Napag-graduate na kita. Paday. Hindi lang po graduate, cum laude pa. Oo nga. Dahil yun sa inspirasyon na bigay mo, Crisel. Salamat kasi dinadamayan mo kahit alam mo na hirap na akong pagsabay na pag-aaral, pagtrabaho. Sabay tayong mangangarap, Kins. Sabay tayong aasenso. Di ba, yan yung pinangako natin sa isa't isa. At malaking advantage na cum laude ka sa paghahanap mo ng work. Sana nga, Crisel. Alam mo, hindi ko sasayangin tong medalya na to. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Sinabi mo yan, ha? Oo. Naku, mga bata pa kayo. Marami pa kayong pwedeng gawin para pagbutihin ang sarili ninyo. Salamat, Nanay. Akala ko nung naging magaling ako sa eskwelahan ay magiging maganda na ang buhay ko. Magkape na lang ako. Wala nang gata si baby. Paubos na rin yung vitamins. Ganun ba? Next week pa kasi yung sahod ko, mahal eh. Pero try kong mag-advance sa sweldo. Mabait naman yung manager namin sa gas station eh.
kailan ka ba maghahanap ng ibang trabaho? Nagtsatsaga ka dyan sa gasolinahan? Sayang naman yung pagiging cum laude mo kung dyan lang din yung bagsak mo. Mahal. Marangal na trabaho ang pagiging gasoline boy. Hindi ko kailangan ng karangalan. Ang kailangan ko, pera at magandang trabaho na may sapat na sahod. Kins, hindi ka ba naihiya sa anak natin? Kahit diaper niya, hindi natin mabili. Nag-a-apply naman ako sa ibang trabaho eh. Alam mo yan. Eh wala eh, sadyang mailap talaga yung swerte eh. Kita mo na, naputulan na tayo ng kuryente. Hindi ka ba nagbayad? Di ba may iniwan akong pera sa'yo? Inuna ko munang bilhin yung bigas at ulam natin. Anong gusto mong kainin namin ng anak mo, Kins? Asin na toyo? Hindi ito yung buhay na pinangako mo sa akin. Hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo sa daga. Hindi, mahal. Gagawa ko ng paraan ha. Konting-konting tiis pa, konting pasensya pa. Aahon din tayo. Kailan pa yan? Namuti na yung mata ko, kakaantay. Anak, Ina, ba't kayo lang po kayo? Ano sabi ni Doc dun sa health center? ang dami kasing tao sa center. Naubusan ako ng gamot. Kailangan ko sana ng pambili. Kasi mahina ngayon ang bentahan ng isda eh. Pasensya na. Gamot lang para sa pagod ng nanay mo. Ay, nako, dagdag gastos na naman yan. Sige po, Ina. Gamitin ko na lang po yung naipon kong pera. Bibili sana kasi ako ng bike. Yun po yung service ko po na trabaho. Pero alam ko na kailangan yung gumaling. Tapos sasabay ko na rin po yung pambayad ng kuryente namin. Masasaan pa't makakaahon din naman po tayo, di ba? Paano makakaahon, Kins? Hindi naman nababawasan yung problema natin eh. Eto ba yung buhay na gusto mo? Baon na tayo sa hirap. Nagdadagdag pa tong nanay mo. Maricel, ano mong salita ng ganyan? Nanay ko yung pinagsasalitaan mo. Sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin. Tulad nito. Eto. Maricel, Anong silbi ng mga to? Puro mga pangakong hindi natupad. Huwag mo namang bastusin ang anak ko. Mabuti siyang asawa, mabuti siyang ama. Magsama kayo mag-ina. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Tapos na tayo, Kins. ingat po sir, drive safely. Kuya Kins, hinto na po kasi ako sa pag-aaral eh. Kasi, pagod na rin ako. Lagi akong puyat dahil damag yung shift natin dito sa gasolinahan eh. O kahit anong mangyari, mag-aaral ka. Pag may pangarap, patuloy yung laban. Thank you, Kuya Nix. Solid ka talaga, kuya eh. Kaya di kita eh. Uy, tumigil ka kayo. Bawal chismisan na pa na sa trabaho. Uy, Sol, ikaw, huwag ka nagpapaniwala kay Kins. Alam mo pinagkaibigan sa atin. Napayuan ko lang yung bata. Kailangan niya kasi ng gabay. Dahil mo sinasabi. Oh, dali lang. May customer ka mga. Sige kuya, ito muna ako. Ito, sir! Wow. Good evening, sir. Unleaded po or diesel? Diesel, 600. Okay po.
Sir, pasensya na po pero pakiusap lang, bawal ho tayong mag-cellphone habang nagkakarga ho ng gasolina. Wait lang, importante lang to. Opo sir, naiintindihan ko po pero para na rin po sa kaligtasan ninyo at ang lahat, bawal po talaga yung cellphone dito sa may pump area kasi po may possibility na mag-spark or magkaroon po ng aksidente. Oo. Oo nga, salamat sa paalala. Opo. Okay na po, sir. Okay na po. Okay. Salamat, sir. Give me change. Okay po. Ingat po kayo, ha. Drive safely. Sige. Salamat. Ilang customer service. Opo, sama po talaga sa trabaho yon. Ingat po, sir. Sige. Give the change na lang. Alam mo, kung di kita kakilala, alay ko ikaw manager dito eh. Yes, sir. Kayo naman ho talaga yung manager dito. Wala naman ho akong masamang intensyon doon sa ginawa ko. Ang gusto ko lang po, yung makapagbigay ng magandang serbisyo sa mga customers natin. Actually, Kids, di ako nagagat sa'yo. Natutuwa ako sa performance mo. At sakto, may opening sa shift supervisor. Kaya na-recommend na kita sa kumpanya. Starting tomorrow or next week, ikaw na ang shift supervisor. Talaga, sir? At syempre, kasama nga yung pagtas ng salary mo. Kaya congrats. Ay, sir, salamat po. Deserve it. Gawin din talaga. Lato naman dyan. Oh, kayong dalawa. Pagbutihin ninyo ang mga trabaho ninyo. Lalo ka na, Noli. Lagi kang lasing. Hindi ka naman lasing papasok. Kaya naman. Ito, winawami nga kita. Isang offense na lang. Talusig ka na. Sir, may nagsusumbong bang late ako? Pal ka 15, no? Sip-sip ka masyado. Nakakita ko dito sa time record mo. Kaya walang nagkamasisin dito ko dito din. Wala naman ako sinasabi kay sir, eh. Dito. Thank you, sir. Oh, sir. Maaga ako umuwi kahapon. Hindi ko alam kung bakit kulang yung pera. Sir, ako rin. Pero sigurado ko may nagnakaw ng pera eh. Siya yun. Sigurado ko ikaw yun. Ako? May nagnakaw, sigurado ako. Uy, Noli. Dahan-dahan ka sa pagbintang mo, ha. Di ko magagawa yun. Di ba binibilang mo yung kita kahapon bago tayo mag-end ng shift? Kaya ka nga supervisor eh. Ikaw ang una't huling hawak ng kaha. Kahapon, binila ko yung kita. Sapat naman. Tapos binigay ko sa'yo para i-double check mo. Diba? Pero nung binilang ulit yung pera sa kaha, kulang siya ng 5,000 pesos. Sir, kinalan niyo ako. Kahit mahirap akong tao, hindi ako masamang tao. Saka kasalanan mo yung pagnanakaw. Yung shift mo lang ang may discrepancy sa pera. At ikaw ang charge dito. Umami ka na kasi. Nang binulot sa may pera. Palibasa, alam mo ano eh, sira yung CCTV, kaya nininok mo yung pera. At alam mo hindi ka mabubuo. Sir, wala ho ang alam sa sinasabi niya. Wala talaga, sir. Yes, I'm sorry. Pero dahil ikaw ang supervisor dito, liable ka dito. At sa ngayon, suspended ka muna. Under review yung performance mo. Hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Sir, huwag niyo naman akong tanggalan ng trabaho, sir. Saka, totoo naman yung sinasabi ko eh. Wala akong alam sa sinasabi niya. Malilis yung konsensya ko, sir. Wala sa akin ang desisyon, James. Bakit nangyayari sa akin to? Sige nga. Bakit lahat sila tingin sa akin? Tingin sa akin magnanakaw. Hindi naman ako kriminal eh. Hindi ko na nga alam kung saan ako pupunta ko sakali. Mawala lang akong trabaho eh. Naging mabuting tao naman ako, anak, ama. Pero bakit lahat may kulang? Naniniwala kami ng
ng anak ko sa'yo. Alam namin na inosente ka. Kaya lumaban ka, anak. Lumaban ka. Labanan mo yung mga binabato nilang kasinungalingan sa'yo. Para sa anak mo. Mahal na mahal ka ni Lord. Sol, nandiyan ba si sir? Kailangan ko siya makausap eh. Inosente ako at kailangan ko makabalik sa trabaho. Mamaya pa po babalik si Sir eh. Pero Kuya Lodge, alam ko pong inosente ka. Natakot lang po talaga ako na magsalita nun kasi Kanino ko natatakot? kay Kuya Noli. Kasi baka balikan ako ni Kuya Noli eh. Kuya Lodge, ayoko ng away. Ayoko ng gulo. Pero siya talaga yung magnanakaw eh. Kitang-kita ko na pinilit niyang buksan yung kaha tapos kinuha niya lahat ng pera. Alam niya talaga yung Noli na yan eh. Sabi ko na nga ba may kinalaman siya eh. Kaya niya sa akin pinapaakoy kasalanan niya. Umalis ka na nun kasi tapos na yung shift natin. Nakita ko lahat. Pero di niya ako nakita. Sol. Kaya mo bang sabihin niya lahat kay sir? Nakikiusap ako sa'yo bilang kaibigan. Sol, protektahan kita laban kay Noli. Sabihin mo lang yung totoo. Narinig kong totoo. Sir. Nakita lahat ni Sol, sir. Siya po ang makakapagpatunay na inosente ako. So tumigil ka na nga. Ito pa kinakampihan mo si Kins? Magkano binayad niya sa'yo? Siguro magkakunsya ba kayo? Uli, mga siyang takutin. Hayaan mo sa magsalita. At pag ginagawa mo dito, malis ka na! Siguro. Kung nanakaw ka ulit, hindi ka pa nadala eh, no? Gusto mo tawagin ko yung kaibigan kong pulis para padampot ka. Hindi ako makukulong, ha? Ikaw ang makukulong. Tingin mo yan! Tama na yan! Si Kuya Noli, kitang-kita ko. Siya yung kumuha ng pera sa kaha. Totoo ba to, Noli? Ito po, oh. Ayan po. Kinukuha niyo yung pera sa kaha. Umamin ka na. Sir, wag po. Kapaliwanag po ako. Kinailangan ko na talaga pambayad sa apartment eh. Pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Hindi lang ito ang kaso mo. Pinagbintangan mo pa sige sa magnanakaw. Kapal ng mukha mo. Minsan may rin akong dispensa sa'yo. Pinagdudahan ko pagkatao at katapatan mo. Pero, kinabukasan din, ikaw na ulit ang shift supervisor. Ako na mismo ang gagawa ng report sa management para maklear na rin ang pangalan mo. Sir. Salamat, sir. Mahal na mahal na ng gasolina ngayon. Nakakatamad nang lumabas. Ano ba ginagawa ng gasoline station? No-hoard nyo ba to? Hindi ho. Wala pong hoarding na nangyayari. Lahat po nang yan, epekto po ng kaguluhan ngayon sa Middle East. Niloloko nyo lang ang customer. Asan ang supply ng Pilipinas? Dapat meron. Actually, hindi na ho yan makontrol ngayon ng DOE. Kung may increase man ho, bawat litro, mga gasoline station, yun po dahil talagang wala ng supply. Salamat po. I-receive 1,500, sir. It's na ako, nakakais na. Ingat po. Kuya, ano ang pangalan nyo? Okay lang po bang ma-interview ko kayo? Alkindar Amil po. Kuya, okay lang po bang sabihin niyo sa camera yung sinabi niyo po kanina doon sa customer? Di ho ba nakakahiya? Di sir, galing niyo nga po magsalita eh. Okay lang po ba? Doon tayo sir. Di po. Ano po?
Actually, Hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply. Sinadya namin sa gasoline station na ito sa Zamboanga City, si Kins. Nung nag-viral ako, hindi ko yun alam. Pinatawag ako ni Sir. Sabi ni Sir, nakita mo ba to? O, pagkatingin ko sa video ko, viral na ilang milyon na ang views. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading. Hindi ko in-expect yung idea ko na ganun kasimple. Naging viral talaga. Hindi lang sa pagpapump, hindi lang sa ganito, ganon. Kailangan mo rin aralin yung mga measurement ng fuel sa loob ng tangke, yung oil. So, ganon. Nung na-master ko na po yun, team leader ako sa AGA. Matagal na rin mula noong huling umuwi siya sa Holosu. Kaya naman pagkakataon na rin ito para samahan namin siya at muli niyang makita ang inang may sakit at ang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Kasi patuloy po yung pag-ihi ng dugo ng nanay ko. Ang problema kasi, ayaw niya magpa-check up dahil kapos sa budget po. Ang yung lakad niya lang po mahaba na, yung mga 3 metro mula sa kanyang kinauupuan. Aming inabutan na wala pa rin kuryente sa bahay ni Kins. Marami ng araw kailangang unahin na bayarin, kaya tiis-tiis muna sa ngayon. Dati meron kaming ilaw, ngayon naputulan na. Tanging libangan niya na lang ang panonood ng TV, ngayon wala na talaga. Sana po gumaling siya at gusto kong maging maayos yung buhay ng nanay ko ulit. Ang kanyang munting inspirasyon naman ay 8 taong gulang na. Isang masipag na estudyante sa elementarya. Sabi rin ng mga teachers niya, nagmana rin sa akin na matalino kasi always top 1. Mula nung kindergarten sa nursery, sobra talagang mahal ko yung aking anak. Plano ko kasi ngayon ay gusto kong mag-take ng masteral degree, which is aligned doon sa course ko. Fisheries ako, dapat yung masteral ko is fisheries din. Yun po ang isa sa mga pangarap ko. Isang full tank na sorpresa ang inihanda namin para kay Kins sa araw na ito. Inuna na namin ipatingin ang kalagayan ng kanyang ina sa espesyalista para mawala na rin ang pag-aalala ni Kins. Sabi ko, ipa-laboratory muna natin siya para doon sa yung tinatawag nating hypertensive workup, no? Pero para doon sa high blood, may gamot tayong ni-startan, yung tinatawag na ARB, no? Yung losartan. In-advise ko muna na at least once a day lang muna niya ito iinumin at tapos mag-ehersisyo siya at saka bawasan muna yung pagkain ng maalat tsaka matatabang pagkain. Unti-unti nang nagliliwanag ang daan para kay Kins. Marapat na rin na makita niya ang solar panel system na ito. Matatapos na ang pagtitiis ng kanyang pamilya sa loob ng isang tahanang walang kuryente. Ngayon, naputulan kami ng kuryente, napipilitan siyang lumabas ng bahay. Ngayon po, meron na kaming solar panel, kahit sa bahay, sa loob lang siya ng bahay magpahinga. So, napakalaking tulong po itong solar panel doon sa amin sa Holo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tagal ng araw na gasoline boy ni Kins, tila pangarap na tinitignan na lamang niya ang mga sasakyan sa harap niya. Imposible na nga raw sa ngayon ang magkaroon siya ng sariling service. Hindi mo na problema yan sa ngayon, Kins, dahil sa'yo na itong tri-wheeler e-bike. Ang wish ko po ay simple lang naman, pero mukhang napasobra pa. Maraming salamat po sa wish ko lang at sa lahat po, sa MCOR. Napakalaking tulong po talaga to. So ngayon, meron na ako sariling ito. Hindi na problema ang commute.
ng anak ko. Siyempre, suportado namin ang nais tahakin ni Kins sa kanyang karera. Kaya naman handog ng university na ito ang scholarship grant para sa Master of Science in Fisheries. Magbubukas na ito ng daan para sa mas malawak na oportunidad para kay Kins. Mr. Alkindar, ito ang may offer namin sa iyo for you to continue your wish. Pangarap ko po talaga mag-enroll dito sa sa school na to, kaso di kaya ng budget. Maraming salamat po. At siyempre, tulong pinansyal mula sa aming programa. Maraming salamat po sa wish ko lang at sa lahat po ng naibigay sa akin ngayon. Napakalaking tulong po ito upang maiahon ko ang aking pamilya. Kung gasolina ang nagpapausad sa mga sasakyan, para kay Kins, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ang nagpapatakbo sa kanyang mga pangarap. Sana'y maging inspirasyon ang kwento ni Kins na mahirap man ang ating sitwasyon, hanggang may tibay ng loob, pagmamahal sa pamilya at tapang para tuparin ang ating mga pangarap, tuloy ang biyahe ng buhay. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.